Pagiging maulan sa silangang bahagi ng Luzon, Southern Luzon hanggang Eastern Visayas at Mindanao, asahan ngayong araw dahil po sa trough ng malawakan nito na ni 91W. Asahan kabilang na ang buong Bicol Region at sa silangan ng Luzon, so inaasahan maapektuhan din ang ilang bahagi ng Calabarzon at posible pati ang Metro Manila na makakaranas ng biglaang boost ng ulan gaya kahapon. At ang kanluran pa rin ng bansa, epekto pa rin ng southwest monsoon na embedded ng monsoon trough na nagtataverse dito sa timog kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at bahagi pa rin ng Mindanao. Patuloy ang mga kalagatan ng ulan at inaasahan ang matitinding mga pagbaha, kaya patuloy na mag-ingat sa mga kababayan natin sa katimugang bahagi ng Luzon at Visayas, kasama na ang ilang ng silangan ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 16, 2024. Ang oras nating boys may maga, alas 11:17 na ng umaga. O sa mga kalurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at ilang bahagi pa rin ng Northeastern Luzon, mas makakaranas na kayo ng mga malakasang pag-ulan dyan dahil po sa malawakang trough mula kay 91W na naunsami rin na posibleng umabot pa siya ng tropical depression. Pero ina-expect pa rin ni Japan Meteorological Agency nga na inaasahan within 48 hours ngayong araw ay maaari pang tumaas into tropical depression. Bagamat hindi na nakikitaan sa ngayon sa aking tropical weather disturbance monitoring at sa aking tropical cyclone sector since mas humina ito. So inaasahan pa rin natin na manatili itong trough o shallow trough na habang tumatawid dito sa may silangang baybayin pa rin ng Eastern Visayas at yung outer rain band dito nagpapang-abot na sa may bandang Bicol Region at Camarines Norte. So expected po makakaranas kayo ng malakasang ulan. Ingat po sa mga pagbaha. Kitang-kita naman sa ating Doppler radar imagery. Yan, microwave imagery na malawakan na ngayon na nakakaranas ang pag-ulan ng silangang bahagi mula dito sa may Baler, Quezon Province, pababa na yun ng Pulilo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, all the way na hanggang Bicol Region na po yan, mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pa rin umira sa amin sa Caloocan dahil na inaasahan din na makakaranas din kami ng biglaang ulan anytime, gaya na lamang na naranasan namin kahapon. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 3:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon naman ay umabot sa 32.2 degrees Celsius ang naging temperatura o highest temperature namin kahapon ng 3:14 PM. Ibig sabihin, medyo katamtaman lamang ang naging heat index namin at 42.9 degrees Celsius dahil nagkaroon kami ng violent thunderstorms at halos torrential rainflow na nabuhos kahapon kaya medyo bumaba ang temperatura. Ang kapalit ito ay napakataas na humidity na nagkaroon ng ilang problema sa aking mga monitoring systems. Yung aking isang console nagkaroon ng humidity short-circuiting. So medyo pinout out ko kagad at nagloko yung mga battery components. So yun po ang pangit na epekto kapag sobrang taas ng ating relative humidity dahil po sa magkakaroon nito ng malaking epekto sa mga electronic equipment. Malakas makasira po yan kapag tumaas ang moisture sa ating mga circuit boards at nagdudulot ng short circuit. Biglang nag-short circuit po yung mga system. So, mas maganda maglagay kayo ng moisture absorbent materials o yung silica na tinatawag, lalo na sa mga electronic equipment ninyo dahil sa mga ganitong kondisyon ng ating panahon. Samantala sa P6 streams, in past 24 hours naman, nanguna ang Apari ulit sa may pinakamatinding init na nakaranas sa kanila ng 36.1 degrees Celsius. In past 24 hours, sa Baguio City naman, almost stationary sa kanila at 17.4 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman ng Ambulong, mabot ng 88 mm ang kanilang total rainfall. Samantala sa amin sa Caloocan kahapon, nakaranas kami ng heavy rain to violent rain showers
na umabot ng 37.8 mm ang total rainfall. So within 7 days, nakaka 108.6 mm na kami. So mahigit sa 200 mm na po ang aming total July rainfall. To be exact, 222.6, pero mas mababa pa rin ito ng average ng 665. So masyado pa rin kokonti, hindi kagaya nung last year na mas mataas ang naging total rainfall namin ang month of July. Bagamat kalahati pa lamang ng buwan, ay titingnan natin kung patuloy pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan o sa ibang pahanig ng Metro Manila. Samantala, sa ating space weather status, meron tayong moderate, minor to moderate X-ray flux at meron tayong unsettled geomagnetic field. Inasahan natin yan maghapon na makakaranas tayo. So, ang radio blackout, asahan pa rin ang 65%. Bagamat wala tayong kasalukuyang alert mula sa NOAA, pero patuloy ang pag-burst ng solar flare. At since wala naman na tayong nakadirektang malakihang cluster ng sunspots, pero nasa 205 pong ating daily sunspot number. So, nag-i-active po ating geomagnetic field kanina lamang at sa ngayon ay nasa KP3 index po ang naka-indicate ngayon dito. So, ina-expect natin na may mga moderate na mga geomagnetic activity at magnetosphere interruption. Bagamat ang kasalukuyang X-ray events hindi naman masyadong mataas pero nasa moderate po ang ipinapakitang X-ray flux natin. So, tingnan natin po kung ilan yan. At since wala pang latest update mula sa ating X-ray events chart, pero kung titingnan natin sa pinaka real-time ay nag-update ito. So, nakapagtatakang hindi nagkaroon ng update sa ating X-ray charts, hindi pa rin nag-update. So, kaninang alas 4 pa ang huling data nito. So, bakit nagkaganon? However, kung titingnan naman natin sa ating X-ray flux dito, ay makikita natin ay umabot sa R1 po o R1 minor to moderate geomagnetic field. Ayan, kung titingnan natin dito. So, at least minor to moderate. Malamang, exhibited daw mula kay AR3738. Bagamat hindi ito 100% direkta sa Earth. So, medyo katamtaman lamang ang impact o significant impact. At kung titingnan naman natin sa ating magnetosphere, mataas ang propagation sa ating H parallel according dito. Pinakamataas na ang distortion, mabot sa 60 nanotesla. So expected po na magkakaroon tayo ng mga ilang ionospheric TEC range. Mas nararamdaman ng parte sa kasalukuyan ang bandang Africa at Indian Peninsula. So expected po yan na magkakaroon ng at least minor lamang ng TEC range error. Wala namang masyadong nakikitaan pa sa ating northern lights at southern hemisphere aurora map. So wala masyadong, hindi pa masyadong nararamdaman ito, bagamat minor ito. Sa ating solar wind naman ay so far ay hindi pa masyadong malakas ang propagate ng velocity since hindi naman nag-above normal yung wind velocity. Bagamat sa ating deabsorption predictions, base dito ay at least nasa halos 25 MHz po ang inaabot na kasalukuyang apektado naman ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas at Japan. So alam na natin ang mangyayari. Posible pa rin tayo makakaranas ng mga ilang minor high frequency band interruptions. Maglalaro sa 20 to 80 meters pa rin ang HF conditions na magkakaroon ng interruptions since ang ating auroral latitude at 65.6 degrees auroral latitude. So mga minor lang naman ang general natin dito, hindi masyado magiging concern mga po. Samantala, medyo drier po tayo ng bahagya. Ang outside humidity natin at 67%. So medyo mababa pa po o medyo drier tayo ha. Pero kaninang madaling araw, maabot ng 95% yung outside humidity. So nagkaroon ng water moisture ang mga electronic equipment namin dito kaninang madaling araw. Nagkaroon ng pagtotopak. Ngayon ay 67%, so bumaba ito ng 3% since last hour. Medyo bahagyang thunderstormy pa rin tayo, 1,008 hectopascals naman. Ayon sa barometer reading ng aking weather station and steady ito since last hour.
High tide and low tide status, kasalukuyang maglo-low tide pa lamang. May 2 hours and 38 minutes low tide o 2:03 PM po oras natin sa Pilipinas. So medyo bababa po yung level ng karagatan dyan mamayang hapon. So pagdating ng mga oras na yan, medyo layo-layo po muna tayo sa mga mangisda natin sa Pangpang ng Manila Bay o bandang Cavite. Diyan muna kayo sa mas malalim, dyan sa may bandang bahagi ng West Philippine Sea, mga folks. Sa mga maliligo, well, medyo okay naman po. Ingat na lamang sa bandang kanluran dahil nga po mabugso ang hangin dyan, dulot pa rin ng southwest monsoon. Diretso agad tayo sa ating almanac since maganda naman ating air quality. Sumikat ang haring araw kaninang 5:35 PM at ang lulubog ito mamayang 6:29 PM at ang ating waxing gibbous na po 72% illuminated na po na halos lumiwanag. At i-remind ko lang kung nakita niyo po ba yung sa mga astral chasers natin, nakita niyo po ba yung conjunction ng Neptune at Mars? Maganda pong pagkakataon. Hopefully, may nakunan sila. Pero sa amin dito ay malabo dahil very cloudy po ang lugar namin sa Caloocan. Malabo sa stargazing. Sa moonrise and moonset po ay sisikat pa ito mamayang hapon, 1:46 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw at 1:20 AM na ito lulubog. So wala pa po tayong moonrise. Mamaya pa po dahil nasa negative 32 degrees pa lang ang elevation ng buwan. So sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na papurin at asahan ng mga localized thunderstorms in 100% rainfall. Ganon din bukas, magiging maulap pa rin ang ating maghapon at patuloy pa rin naglalaro sa 90% ang chance ng pag-ulan. So tuloy-tuloy yan at kung titingnan natin sa short-term weather forecast, this whole weekdays hanggang weekend, naasahan na magiging mas maulan ang ating paligid dito sa Metro Manila ayon din sa ating monitoring short-term weather forecast. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius at ang ating local weather advisory mula sa DataFeed na ulat ni Pag-asa kaninang 3 AM na mataan nila ang sentro ni 91W, layong 310 km east-northeast ng Davao City. Ngayon, nasa silangan ito ng Eastern Samar at inaasahan na malabo o sa ngayon ay malabo itong aabot ng tropical depression dahil humina po yung kanyang wind circulation pero yung rain trough niya ay nanatiling malakas na magdudulot po ng heavy rain showers dyan sa silangan pa rin ng ating bansa. So take note dyan, discuss natin sa susunod na video clip. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared DIR para mas klaro. Makikita ang mga kaulapan nito sa silangang bahagi natin ng bansa. Asahan po ang matitinding pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao na po yan. Dahil po kasabay ng embedded pa rin ng monsoon trough yan na nagtatabas dito palabas ng kanlurang bahagi sa may Palawan dahil po sa nahahatak na southwest monsoon patungo pa rin sa direksyon ni 99W currently, pero naging low pressure area na ito dahil nasa bandang kalupaan na to ng Vietnam, pero patuloy pa rin na nahahatak ang southwest monsoon na tinuhabagat na nagbubunsod na malawakang pag-ulan sa kalurang bahagi ng Palawan at ilang parte ng Mimaropa. So kasabay na ang bandang Mindoro at ilang parte ng Batangas. At mula naman dito sa may silangan na mas nakakaranas na matitinding pag-ulan, nabanggit ko na kanina sa may bandang Baler Aurora, at ilang parte ng Kasiguran, pababa na ng buong Quezon Province, Pulilo Island, Camarines Norte, and all the way ng Bicol Region ha. So ingat po sa mga pagbaha, kabilang na ang isla dyan sa may Masbate at Burias Island, and the rest ng Eastern Visayas, sa buong Samar Region, Leyte, at dito naman sa may Mindanao mula Surigao del Norte, Surigao del Sur, Caraga, ilang bahagi ng Northern Mindanao, dyan sa may bandang Butuan, pababa ng Davao de Oro, and the rest ng Davao Oriental. Malawak po yung shallow circulation na yan, nakasalukuyang ang circulation na siya na may bandang Eastern Samar na ito. Didiscuss natin yung buong detalye maya-mayang konti sa ating pagkaka-second sector. At makikita natin ang malawak na kaulapan nito kung pagbabasin natin ng infrared heavy rain potential. Clusterize po ang heavy rain potential sa buong silangan ng bansa natin. So hindi natin masyado isa-isahin yan dahil ang buong silangan ng bansa mas nakakaranas ngayon ng mga kalat-kalat na ulan, moderate ng heavy rain showers po. So common sense po sa atin yan mga folks. Sa buong silangan po yan ng bansa, so hindi na natin isa-isahin yan.
Sa may kanluran naman, manatiling katamtaman po na may part dito mo Silicao din umiiral sa extreme ng Luzon mula sa may bandang Aparit, Ilocos Norte ha. So, may mga forecast na mga isolated rain showers na iiral sa bandang extreme ng Luzon na may mga nakakasulpot na medyo pag-araw sa bahagi ng yan. So, kung titingnan natin yung temperature contour map, yan, mataas pa rin ang magiging temperatura sa may Tugigaraw. So, sa mga kababayan natin sa Tugigaraw, despite na maulap, ay mas mataas na temperatura pa rin ang aasahan ninyo sa Tugigaraw and the rest ng extreme ng Luzon. Kasama na ang Apari, Pagudpud, at ilang bahagi ng Claveria at dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region ha. So, may forecast man kayo na magkaroon ng mga isolated rain showers, typically mamayang hapon pa po. So, ngayon ay kasalukuyan kayo mas makakaranas ng mataas na temperatura, lalo na dito sa mga taga-Tugigaraw. Ayan, kitang-kita po sa contour map mula sa Data PD Pag-asa na mas nakataas po ang temperatura ninyo na mahigit sa 34 degrees Celsius. So, probably abot pa ng mahigit sa 35 degrees Celsius ang temperatura ninyo ngayon dyan sa Tugigaraw. So, wag po masyadong mag-dehydrate despite na gloomy o may mga overcast and partly cloudy po ang umiiral sa inyo. Bagamat maulap, ay patuloy pa rin ang magiging mas maulap din sa may bandang Central Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng La Union, pababa na ng Dagupan at Zambales. Magiging partly cloudy to mostly cloudy po kayo. Tasahan pa rin ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan. The rest na ng Central Luzon, pababa ng Pampanga na yan, Angeles, San Fernando, Bulacan, and pababa na yan ng buong NCR. So, maging dito sa Metro Manila, asahan pa rin makakaranas tayo ng biglaang buhos ng ulan nitong maghapon. So, magdala po ng pananggalang sa ulan anytime. At mula naman sa bandang Calabarzon, West, patuloy pa rin makakaranas ng gloomy na papuwirin. Asahan ang biglaang downpour din ng pag-ulan dahil nga po sa namamagitan dyan na monsoon trough na nagkakaroon ng malawakang kaulapan and the rest ng Southern Luzon. At lalo na sa may bandang Mimaropa, nabanggitan natin kanina dahil nga po sa southwest monsoon na magpapaulan naman dito sa buong parte ng Mimaropa area. Siyempre, ang parte ng Southern Luzon, Visayas, ay mas magiging maulap po at asahan din ang mga kalat-kalat pag-ulan na may ilang moderate and heavy rain showers lalo na sa silangang bahagi ng Visayas. Pero sa may Central Visayas at bandang Kanluran, medyo nagiging parte tumusik kaudi lamang ang madalas. Pero expected ko rin mga isolated rain showers sa buong Bacolod area or the rest ng Negros Region at Panay Island. Hindi kasama pa rin ang bahagi ng Cebu at Bohol maging sa Siquijor. So asahan po bigla ang sulputan ng mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at mula naman sa kaluran ng Mindanao, buong Zamboanga Peninsula, partly tumusikaw din pong iral at isolated and scattered rain showers po ang mararamdaman ng mga taga-Zamboanga Peninsula, maging ng Basilan at Tulusulo. At mula dyan sa bahagi nga po ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur, nagiging maulap din po. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at paglog and the rest ng Sorsogen area. So, hindi lusot ang Cotabato sa uulanin hanggang dyan sa may Coronadal City, damay na ilang bahagi ng Digos, General Santos City at Sarangani. So, most of cloudy ang paligid ng Mindanao pero mas nakakaranas ng kasalukuyan ng matitinding mag-ulan ang silangang bahagi nga po ng Mindanao na kanina-kanina ay binanggit na natin mula nga po ng Surigao del Norte, Caraga at buong bahagi nga po ng Eastern Mindanao mula dito sa bahagi nga po ng Davao de Oro and the rest sa dulo na po ng Mati hanggang Governor Generoso. Ingat po sa mga pagbaha dahil madalas na mas malakasan ang buhos ng ulan ngayon ninyo dyan, lalo na sa mga taga-silangang bahagi ng bansa. Ingat po sa mga biglaang pagbaha, mga folks. Samantala, kamustahin man natin ang Tropical Cyclone Advisories and Forecast mula sa mga iba't weather agencies mula dito kay Joint Typhoon Weather Centers at GMA. At makikita natin dito ay binanggit na nila si 03 ay nasa last final warning na po ng kanilang system. Ibig sabihin ay within 24 hours ay aalisin na nila yung forecast monitoring kay Tropical Depression 03. Dahil yung nanatiling circulation niya ay medyo hindi na stable at humina na nga po yung pinaka-central circulation nito sa may bandang kalupaan nga po ng Vietnam. Bagamat humihina, patuloy pa rin nakakaranas sa pag-ulan pero ito ay inaasahang final warning na ng system. Samantala, si 91W ay nanatiling bababa yung kanilang forecast prediction
Bagamat may mga depicted compact banding na nakikitaan, so nanatiling minomonitor yung galaw nito. At dahil sa mababa ang tsansa na umabot sa tropical depression nga po, ayon sa ating analysis, pero kung pagbabase naman kay Japan Meteorological Agency, ay patuloy pa rin nakataas sa tropical depression itong si 99W. Pero nasaan? Aalisin na rin yan bigla within 24-48 hours. Pero itong si 91W ay inasahan. So, according kay Japan Meteorological Agency, ay posible pa itong tumaas o itaas sila as tropical depression at 1,006 hectopascal. So, kung pagbabasihan ni Pag-asa yan, posible pa rin itaas ni Pag-asa yan as tropical depression. Pero kung ako ang tatanungin base sa ating analysis, ay napaka-insignificant na po na ito ay maging isang tropical depression. At since napaka-disorganized ng shallow circulation yan na nagpapaulan sa silangan ng bansa, sa ngayon ay maliit ang chance nga na umabot sa tropical depression category. Kung pagbagsayan naman natin ang tropical weather disturbance mula sa computer-generated tropical cyclone sector, ay nanatiling ang central air pressure ni 03 ay nasa 1,006 hectopascals as of 11:30 AM at napakahina na po ng kanyang wind speed. So wala. Mukhang final weather system observation ito. Aalisin na to talaga ito na ng ating tropical cyclone sector monitor. Wala na, 13 kilometers per hour na lamang yung central air speed nyo. So, wala, aalisin na rin yan. Anytime. Samantala, si 91W ay nanatiling napakababa yung kanyang progress of development at natiling nasa 1,007 hectopascals ang kanyang central air pressure as of 11:30 AM. So, gaya ng ating analysis, maliit ang chance niyang umabot. Sa ngayon ng tropical depression, depende na lamang yan kay Japan Meteorological Agency kung itataas nila yan sa loob ng 48 oras. So, titingnan naman natin dito kung i-measure natin base sa ating real-time na tropical cyclone track monitoring. Kung papansin natin ang distansya mula din sa may Bayugan City, yan, exact natin sa pinaka-Bayugan City. Nasa silangan ito sa layong 236 km, silangan ng Bayugan City, sa bahagi pa rin ng Surigao del Norte. Pasok pa rin ito sa bandang Surigao del Norte. At since makikita natin dito as of 11:31 na, ngayong maga, ay wala pa rin progress of development itong si 91W. So nanatiling shallow trough ito at maliit ang chance niya na maging isang active low pressure area pa rin o umabot man lang ng tropical depression. Pero yung kanyang trough, dahil naka-embed ito sa monsoon trough, ay magdudulot pa rin ng malakasang pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng bansa. So take note yan mga folks. So kung pagbabasin natin yung actual tropical cyclone track sa isa nating agency mula sa infirmary ng military, makikita natin ay ganun din ang kasalukuyang posisyon nito. At makikita natin napaka-disorganized ng sirkulasyon nito. So napakalit na po ang chance na maging isang aktibo na low pressure area o maging tropical depression man lang. And according dito ay wala siyang nagiging progress ng pag-intensify. So malabo na po sa ngayon na ito ay mag-further intensification pa. Kamustahin muna natin yung near real-time daily vegetation and drought sa Pilipinas. Makikita natin mula sa Daily Drought Index Classification since July 14. Makikita natin ay napaka-konti o halos minimum na lamang yung drought index dito. Dito na lamang sa may bandang extreme Northern Luzon, kasama na ilang parte ng Tuguegarao na medyo mataas pa rin ang drought index, bagamat nasa lower o wetter situation ito. At least maliwanag na mas mainit pa rin ang temperatura ng nararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon. Pero yung ating drought early warning ay wala po. So, ay wala natin magiging comment. At sa ating monthly drought index stock ay ilang parte pa rin ng bandang extreme Northern Luzon ang mas mataas. Pero the rest, wala na po. So, halos hindi naramdam yung tagtuyot sa iba't ibang panig ng bansa, maliban na lamang dito sa may bandang Apari area at Tuguegarao. Pero mababa na lamang, nasa wet condition ito, so hindi siya masyadong drier, kaya makukonsider na natin ito na zero drought index sa buong bansa. Pero pagdating sa inulan ay unti-unting tumataas ang ilang parte ng Bicol region at Mindanao na umaabot ng above average rainfall, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula, ilang parte ng Sorsogen at Davao Occidental area. At dito naman sa may bandang Visayas
ay medyo cluster lamang na mga ilang moderate lamang o normal na rainfall. Yan. Pero below normal pa rin ang parte ng Metro Manila and the rest ng Central Luzon at Northern Luzon area. So, hindi pa rin sapat yung total na rainfall. Pagpapasin natin, ang daily rainfall ay above average rainfall naman ang ipinapakita dito sa bahagi ng silangan ng Lolo Luzon, kabilang na ang Kasiguran Aurora Baler and the rest ng Quezon Province mula din sa bahagi ng General Nakar at bandang Atimunan, Quezon area. Sa may Mimaropa, ang ilang bahagi ng Mindoro Occidental at Palawan, medyo nakakaranas sila ng mga ilang moderate, normal rainfall. At dito sa may bandang Eastern Visayas, sa may bandang Leyte at southern part ng Samar region. So at least mga normal o medyo barely na above normal na rainfall na naranasan since July 14. Pero generally sa buong bansa for 1 month stock natin ay at least ang ilang parte pa rin ng bandang Mindanao ang mas nag-above average rainfall dito sa may bandang Zamboanga Peninsula area at ilang areas ng Sorsogon at Davao region. Kukunti lamang sa parte ng Luzon, diyan sa may bandang Kasiguran Aurora ang medyo nag-above average rainfall. Pagbabasin naman natin sa daily green time drought or drought sa bansa, kung pagbabasin natin yung national daily rainfall average mula sa data feed di Pag-asa, makikita po since July 15 ay below normal o way below normal naman ang ipinapakita. So halos konti lamang ang difference, pero all in all, hindi pa rin talaga sapat ang pag-ulan since July 1 to July 15, 2024. So malinaw naman na nagkakatugma naman ang data feed at kung pagbabasin natin ng observed rainfall ay ilan lamang sa may bandang Mindanao, Eastern Visayas at west portions ng bandang Panay Island ang medyo naka-above daily rainfall na ma-above ng 100 millimeters rainfall. Pero pagdating sa Metro Manila, nanatiling mababa na halos nasa 50 mm lamang ang pinakamataas na pinapakita and the rest ng Sorsogon area. So all in all, yung actual rainfall natin, kung titingnan natin sa may silang parte ng Luzon, medyo nagni-near normal ito, kasama na ang Metro Manila, at ang extreme northern Luzon sa may kanluran ay below normal pa rin ang total rainfall. And the rest, at least mga near normal rainfall ang most of general areas ng bansa natin sa may bandang Visayas at sa parting Mindanao naman ang bandang Davao Oriental at ilang portions ng Davao del Sur ay nag-above normal po na total rainfall na 120 mm. So at least yan lamang ang medyo mas mataas, pero the rest near normal lamang ang pinaka-empirical na actual rainfall observations para sa buwan ng June. Last month ito. Yun, nakalimutan ko na, last month pala itong pinapakita ko. Pero for July, talagang napakakulang pa rin o hindi pa rin talaga sapat ang total rainfall natin. Despite na sunod-sunod po mga pag-ulan na nararanasan natin since July 1 hanggang 15, 2024. Sa ulat din doon naman ay may na-detect, at least hindi naman nag-alarm ang aking seismograph kaninang bandang 7:21 AM. Malamang ito ay magnitude 4 plus ito at malapit sa Metro Manila. Kung titingnan natin dito ay sa may bandang Maconacon, Isabela, ayan, magnitude 4.7 po siya. Eksakto 7:19 AM po nagkaroon ng pagyanig ngayong umaga. Lumalabas ikaunang lindol yan kaninang 7:19 AM at sumunod po ang bandang northeast ng Marilatag, Surigao del Sur pa rin na may magnitude 4.0 na may lalim na 24 kilometers. Naganap naman ito kaninang 8:12 AM. Pero kaninang 7:19 AM dito sa may bandang Maconacon, Isabela o northeast ng Maconacon, Isabela, o kung lalapitan natin yung pinakadetalye dito diyan sa karagatan ng east ng Lapi, yan sa baybayin o bandang southeast ng San Miguel sa baybayin ng Maconacon, Isabela. So sa dagat naman ito. Magnitude 4.7 po ito which is na-detect ng aking seismometer kanina. So 7:14 AM pero dito sa akin 7:21 eh. So bakit ganun? Dito kay 1 minute lang ang difference. Okay lang. 7:19 AM kay P-Box
at sa akin naman ay 7:20 AM naman nag-arrive sa Metro Manila. So mga 1 minute yung arrival dito sa amin sa Caloocan. Well, malayo-layo din naman kasi ang distansya niyan mula dyan sa bandang Isabela. So meron tayong dalawang magnitude 4 plus ngayong umaga since 12 AM according sa data feed ni PBox. Una dito sa bandang northeast ng Macolacon, Isabela na na-detect ng aking seismograph at dito sa may bandang Mahilatag, Surigao del Sur naman na may magnitude 4.0. So nakakadalawang magnitude 4.0 na tayo ngayong araw, pero kung titingnan natin ang total earthquakes mula sa ating historical earthquakes for the month of July, at least para mas detalye nating nababanggit araw-araw yung mga paglindol, which is bukod tanging ako lamang ang nakakapag-report ng daily total earthquakes natin at mga situational awareness ng mga paglindol dito sa bansa. At least merong ding idea na makukuha yung mga iba't ibang mga sumusubaybay natin. Kabilang na si PBox na may nadedetect akong IP address na gumagamit dito sa ating annual monthly earthquake recording natin. Mula sa month of July hanggang sa kasalukuyang nag-uulat tayo, mayroon tayong total o 592 earthquakes na po. At 549 dito is magnitude 2.0 pataas. 40 na po sa magnitude 4.0 pataas, which is nadagdagan nga po tayo ng dalawa kanina diyan sa may bandang Macolacon at Surigao del Sur. So nakaka-40 magnitude 4.0 pataas na po tayo. Nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas at isang magnitude 7.0 pataas, mga folks. So nasa total of 592 total earthquakes na po tayo at nanatiling mayanig ang bahagi pa rin ng Eastern Mindanao at Davao Region. Sa Luzon naman, medyo mas dumadami na ang pahatin ng hilagang kanluran ng Luzon. So very watchful po sa mga kababayan natin ha. Medyo mayanig po ang tectonic ngayon sa bandang hilagang kanluran ng Northern Luzon. Kabilang na ang Zambales at bandang dito sa may bandang Batangas o sa Calatagan, Batangas area. Mukhang dumadami po ang mga pagyanig dyan. So at least meron tayong idea na dumadami po ang pagyanig sa may kanlurang bahagi ng Luzon ha. At Southern Luzon area at sa Mindanao naman dito sa may bandang eastern ng Mindanao mula sa Surigao del Norte at Surigao del Sur at Davao Region. So at least sa mga kababayan natin may idea tayo na medyo mag-ingat at medyo alis na po tayo mga folks dahil mukhang yanigin po ang mga plates na yan sa binanggit kong mga lugar. Sa may bandang Visayas hindi gaano o konti lamang ang majoral earthquakes. Bagamat mayroong isang magnitude 5 nga na naitala dito sa may bandang Lope de Vega, Northern Samar, hindi naman significantly nagsunod-sunod ng mga aftershocks at konti lang naman ang mga significant low earthquakes. Hindi kagaya na binanggit ko sa may Mindanao, Eastern Mindanao at west portions ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon area. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Martes, July 16, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 16, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang magdetalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga. At ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na sa silangang bahagi naman sa na asahan ang mga pagbaha ngayong maghapon. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang dynamic at real-time events mula mismo sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po o magandang tanghali po sa ating lahat.